Good morning mga ka-ADV. Ngayon po ay magpapaandar tayo ng motor natin nang hindi natin gagamitin itong ating mga remote. Yung gagamitin lang natin is yung code. Yung code para dito sa unit natin. Yung code ko po, meron po ako dito ang 8 codes po. Yung number na nandito sa code ko. So ngayon, papakita ko lang muna na itong dalawang remote natin ay naka-off po yan. Yan o. Ito yung isa. Yan, nakikita ba? Yan. Naka-off yan. Pula. Pati itong isa. Yan, naka-off yan. So, para mas, ilalayo ko lang to. Lalagay ko lang to dito. Kasi, hindi naman to, dito sa loob. Sa loob na lang. Lalagay ko na lang to dito sa loob ng sasakyan para at least. So, ayan. Nilagay ko na lang siya sa loob ng sasakyan. Kasi ilang meters na rin yan. Parang 5 meters. So, kasi hindi na talaga yan madidetect. Ayan. So ngayon yung gagamitin natin. So tatry natin muna pala. So tatry natin. So ayan. Walang nangyayari kapag press natin yung key fob natin dahil nga nandoon na yung dalawang remote natin. So yung gagamitin lang natin is yung code nito. Bawat unit po natin ay may kanya-kanyang, may sari-sarili silang codes. So this video is for beginners only, sa mga katulad kong gustong matuto. Kung may gusto ka ring i-share na mga ideas na makakatulong sa atin at makaka-improve po sa ating lahat, ay pwede mo naman pong i-comment dyan kung ano pa yung mga idea or mga hacks na pwede nating matutunan. Maraming salamat po sa inyo. Kaya po dapat hindi po natin walain, memorize natin itong codes na to. Kasi if ever na malowbat yung mga battery natin ng remote natin, at least kaya pa rin natin siyang paandarin. Yung gagawin lang po natin using these codes ay ipe-press natin muna itong key fob dito. So pipindutin lang po natin yan hanggang sa umilaw siya at hanggang sa makita natin na yung key sign dito ay mag-blink. O, gawin natin ha. So yun. Ipress mo lang yan hanggang sa umilaw. Ayan, umilaw na at nagbi-blink na din yung key indicator dito. So kailangan pag ganyan, ready na yung code mo kasi mamamatay yan ilang segundo. So kaya dapat naka-ready ka na yung code mo. Yung code mo ay katulad sa akin na nag-start sa 0. Ganito lang yung gagawin natin sa una. Basta po tatandaan nyo na each number is corresponding kung ilang pag-press dito sa key fob. Okay? So pag 0 yung umpisa mo, ito yung gagawin mo. Pero kung nag-umpisa ka hindi sa 0, ay diretso ka na dun after the beep. So ito yung gagawin natin. Okay, 0. So i-on ko na to. Ayan. Ayan, nag-blink na. Tapos press ko siya, ayan. Tapos antayin ko lang yan na mag-beep pa ng isa. Okay, pag ganoon, pwede ko nang i-input yung first digit ko, yung 1. Yan, na-input ko na yung 1. Naantay ko na lang mag-beep. Okay, input ko pangalawa. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Ayan, nag-beep ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, next is 1, 2, 3. Basta aantayin mo lang yung beeping sound. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, next na ako. Yung 1, 2. Okay, last na lang. 1, 2, 3, 4, 5. So after that, mag-on na dapat yan kapag tama yung nalagay nating code. Yan, di ba? Ngayon, pwede na natin siyang buksan. Ayan, Hindi yan gagana kapag mali yung na input mong code, syempre. So ayan po, ganyan lang kadali. Nag-open na siya. Ayun, mag-start na yan kapag press natin. Kaya lang hindi ko mapipress kasi makahawak ako sa sa cellphone, sa camera. So ayan, pag in-start natin yan, syempre mag-start na yan. So ganyan lang po kadali yung pagpaandar ng motor natin if ever na nalobat tayo or naiwan natin yung remotes natin. So dapat meron tayong copy ng code natin. So pwede rin natin gawin para
maglagay ka na lang ng notes dito sa ano mo para may backup ka sa code mo. Tapos kung gusto mo, i-ano mo lang, ibalik-balik ta rin mo lang yung sequence. Ikaw nang magdiskarte kung paano mo tatandaan yon yung codes mo. Okay, so yun lang po mga ka-ADV. So maraming salamat and ingat po tayong lahat. Salamat po.